Magandang gabi sa'yo paring RJ at sa lahat ng tagapakinig sa Batang 90s Horror. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Coco. Bale yung kwento ko ay nangyari sa probinsya namin noong 90s. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan bilang respeto na rin po sa bayang sinilangan ko. Tungkol po ito sa dalawang tulay na nagdurugtong sa dalawang baryo dito sa bayan namin. Halos magkatabi lang to. Yung isa po lumang tulay na ilang dekada na pong nakatayo. Meron pang ang mga disenyo yung mga harang sa gilid nito katulad sa mga tulay sa Kamaynilaan noong panahon ng Hapon. Yung isang bagong tulay naman po moderno na yung itsura. Meron tong naglalakihan at matibay na konkretong pundasyon. Bale kung tatanungin niyo po pala kung bakit dalawa yung tulay na nakatayo dito sa bahaging yon ng bayan namin. Yung lumang tulay po kasi hindi na pinapadaanan sa mga sasakyan dahil na din sa edad at mga bitak sa ilang bahagi nito. Pero hindi po ito pinagiba dahil na din sa kumbaga historical value nito sa bayan namin. Pero magkaiba man ang itsura at edad ng dalawang tulay, pares naman po itong may kwentong nakakakilabot na ang ilan pa nga po ako mismo yung nakaranas. Bata pa lang ako paring RJ, sikat na yung lumang tulay sa mga kwentong katatakutan. May usap-usapan kasi na may engkantada raw o white lady yung nagbabantay sa parteng yon. May mga makakapal na puno ng kawayan na pumapagitna sa lumang tulay na sinasabing tirahan daw ng mga elemento o kaluluwa. Isa nga sa mga natatandaan kong nakaranas nito yung tito ko na napakahilig magdisco at dumayo sa ibang bayan para makipiesta. Bale sa tuwing dumadayo nga siya, gamit niya yung pinapasada niyang tricycle na 2-stroke. Madaling araw na siya madalas umuuwi at dahil nga nung panahon na yon isa pa lang yung tulay, wala siyang choice kundi dumaan dito. Isang partikular nga na gabi na umuwi siya galing sa kabilang bayan, binabagtas niya daw yung madilim na kalsada nang matanaw niya yung isang taong nakaputi. Sobrang puti daw ng damit nito, parang nag-reflect pa yung liwanag pabalik sa kanya. Nung una nga hindi niya maaninag kung lalaki ba o babae yung taong madadaanan niya. Pero nung halos malapit na nga siya sa kinatatayuan nito, nakita niyang nakasuot ito ng parang gown. So inassume niya na po na babae yon. Nung ilang metro na lang daw po yung pagitan nila, nakita niyang tinataas nito yung kamay nito na parang pumapara. Napalunok nga daw po siya ng laway nung nakita niya yung kabuuan ng babae. Dahil ayon nga daw po kay tito, sobrang ganda daw po nun. Parang nagliliwanag yung muka, damit at buhok nito. Eka nga sa panahon natin ngayon parang may sariling ring light. Bale magtataka na nga sana si tito kung bakit may babae ron sa alanganing lugar sa ganung oras. Pero napaisip siya na baka galing din ito sa sayawan o piyesta sa bayan na pinuntahan niya. Magandang gabi miss. Bale di kasi ako nagbabiyahe ngayon. Pauwi lang ako. Pero pasaan ka ba? Baka sakaling madaanan ko din. Isasabay na lang kita. Ayon kay tito, hindi raw sumagot sa kanya yung babae. Pero nalingat lang siya ng konti. Pagtingin niya bigla na lang daw nasa loob na ng sidecar at nakaupo na yung babae. Napakamot ng ulo si tito. Wala siyang nagawa kundi magpatuloy. Nasa kalagitnaan nga po sila ng madilim na kalsada nang bigla na lang nag-iba yung ihip ng hangin. Nagkaroon ng kakaibang lamig na may kasamang simoy ng bulaklak na noon niya lang naamoy. Nagpalinga-linga si tito sa nagtataasang mga puno na pumapagitna sa hindi pa sementado noong kalsada. Normal naman na malamig sa kalsadang yon, pero sa daming beses niyang dumaan doon, noon lang daw siya nakaramdam ng kakaibang kilabot. Sa pagkakataong nga daw pong yun, pinilit niya iwaksi yung isip niya. Nagtangka uli siyang kausapin at tanungin yung babaeng sakay niya. Miss, galing ka din ba sa piyesta sa kabilang bayan? Bale, dun din kasi ako galing. Ang saya din, no?
pero hindi pa rin ito sumagot. Maya-maya pa, nung narating na nila yung lumang tulay, bigla na lang daw parang unti-unting tumatahimik. Maski yung tunog ng tricycle niya ay parang unti-unti daw nawawala. Doon na nga po siya medyo nakaramdam ng kaba. Lalo pa nga nung maramdaman niyang parang lumulutang yung andar ng mga gulong ng motor niya. Sa pagkakadescribe niya nga po, parang bumabagtas siya sa isang kalsadang sobrang smooth na maski yung manibela niya walang kaalog-alog. Binagtas niya nga po yung tulay, pero maya-maya pa napaigtad siya dahil yung tulay na aabutin lang dapat ng 20 segundo para tawirin tila humaba at hindi niya na matanaw yung dulo. Nagtaasan daw po yung mga balahibo niya sa kilabot. Medyo nagpanik po siya. Miss, parang naiengkanto yata tayo. Parang hindi tayo makalagpas sa tulay. Kabado na si Tito nun at lalo pa nga siyang nangilabot nang lingunin niya yung sakay niyang babae. Nakita niyang nakatingin ito sa kanya nang mulat na mulat at tila walang mga itim yung mata nito. Doon na nga po siya napahiyaw sa takot. Dali-dali niyang preneno yung tricycle at nagmamadaling bumaba, pero paghinto daw po ng motor at paglingon niya sa loob ng sidecar, laking gulat niya nang wala na yung babaeng sakay niya. Nagpalinga-linga siya sa paligid at napansin niyang nakalagpas na pala siya sa lumang tulay. Nagmamadali siyang bumalik sa tricycle at humataw palayo. Nung nakauwi na nga po siya, natatandaan kong nagising pa ako noon dahil sa lakas ng boses niya habang nagkikwento kay tatay. Bale, naniniwala po ako sa storyang yon ni Tito. Hindi kasi siya yung tipong gagawa ng kwento at bukod doon, hindi naman po siya lasing noon. Sa katunayan hanggang mag-umaga nga hindi siya nakatulog sa pagkikwento nung karanasan niya. Isa pa nga po sa natatandaan kong storya tungkol sa lumang tulay yung kwento tungkol sa kababata ko at kabarangay na tawagin nyo na lang na Pipoy. Sobrang kulit at may pagkapasaway na bata tong si Pipoy, parang RJ. Aaminin kong makulit din naman ako nung bata ako, pero sumusunod naman ako sa magulang ko, lalo pag may pinagbabawal sa akin, tulad ng pagpunta sa malapit na gubat sa amin, lalo kapag magagabi na. Pero itong si Pipoy lahat yata ng pinagbabawal ng magulang niya ginagawa niya. Isang hapon nga, balik kausuhan nyo ng pagsasabong ng gagamba. Kalaban ni Pipoy yung best friend ko na tawagin nyo na lang na Arman. Sobrang angas pa ni Pipoy nun at pinagmamalaki pa na walang kayang tumalo sa alaga niyang pinangalanan niya pang Mazinger Z. Bale, isa po yung uri ng gagamba na tinatawag na talaan. Bale, yun nga po. Naglaban sila ni Arman. Kanya-kanyang sigawan yung mga bata. Lalo pa nga nung mapishball nung gagamba ni Arman yung gagamba ni Pipoy. Nakita ko nga po noon na halos paiyak na si Pipoy. Pagtapos ng laban, kinuha ni Pipoy yung bahay ng gagamba. Sinilip niya yung loob. Siguro sa pag-aakalang meron pang laman. Pero sa tingin ko wala na. Kaya nagwika siya na, "Pasalamat ka, Arman. Mahina na yung si Mazinger Z ko. Madami na kasing pinatumbayan. Pero maghintay ka lang. Huhuli ako dun sa may tulay. Yari ang gagamba mo sa akin. Babawi ako." wika ni Pipoy. Sabay takbo paalis. Nagkatinginan kami nung mga kababata ko. Mahigpit kasing bilin ng mga magulang namin na huwag pumunta sa tulay, lalo pangat paggabi na. Sumapit nga yung gabi at nag-uwian na kami, pero hindi pa bumabalik si Pipoy. Kinabukasan, pagtapos ng klase ko sa eskwelahan, nadaanan ko yung barangay hall namin sa baryo at napansin kong may iilang taong nandun. May mga bata at yung iba nga kasama yung mga magulang nila. Para po silang nagkakagulo. Saktong lumabas naman si Arman mula rito. Nakita niya ako kaya lumapit siya. "Koko, alam mo si Pipoy daw hindi pa umuwi mula kagabi." "Ha? Di ba nagsabi siya na pupunta sa tulay? Hindi ba nila hinanap doon?" "Oo nga. Yun nga din sinabi namin. Pero pumunta na dun yung tatay niya.
wala naman si Pipoy kahit saan. Kaya nga nagpunta na yung mga magulang niya dito sa barangay para magpatulong. Andyan nga yung nanay niya sa loob eh. Iyak ng iyak. Nung marinig ko yon, paring RJ, maski ako nakaramdam ng takot. Lumipas yung ilang araw, mas lumakas yung haka-haka na kinuha si Pipoy ng isang engkanto. Nung panahon po kasi na yun hindi pa naman sikat yung puting ban na nangunguha ng mga bata. Kaya tingin ng mga taga dito wala namang ibang dahilan para mawala si Pipoy. Sumapit nga yung isang linggo nang mabalitaan namin na humingi na ng tulong yung mga magulang ni Pipoy sa isang albularyo na taga kabilang bayan pa. Nakiusyoso nga kami ng mga kalaro ko sa gagawin daw na ritual. Dapit hapon nun, nang magpunta yung mga magulang ni Pipoy kasama yung albularyo sa tulay. May dala sila noon na puting manok. Tahimik at seryoso kami sa panonood nung mga kababata ko. Nagsindi yung albularyo ng ilang kandila sa isang parte ng tulay. Para siyang nagdarasal. At maya-maya pa nga, kinuha nito yung manok. Napasinghap kami ng mga kalaro ko, lalo nung makita naming ginilitan niya yung leeg nito at pinatulo sa tulay yung dugo. Nag-aalay sila mga pre. Napanood ko na yung ganyan sa TV Oo nga pre. Teka, hindi kaya aswang yung kumuha kay Pipoy? Kaya nila inaalayan yan? Sira, kung aswang yon, bakit sa tulay nila pinapatulo at hindi nila sinasahod? Paano maiinom yun ng aswang? Kanya-kanyang side comment yung mga kasama ko nun. Kamot ulo na nga lang ako nun. Matapos yung ritual, kanya-kanya na kaming uwi. Kinabukasan, nag-almusal nga kami nung nanay at tatay ko nang marinig ko yung pag-uusap nila. Nakita na pala yung bata na nawawala ha. Yung Pipoy ba yon? Nakita ng mga kasama ko habang nagpapatrolya. Natagpuan daw nila na nakasandal sa isang bugkos ng kawayan sa tulay Buhay pa naman kaso sobrang payat. Parang hindi kumain ng ilang araw. Nagulat nga ako sa narinig kong yon kay tatay. Pero kahit paano natuwa naman po ako. Ilang araw nga bago namin uli nakita si Pipoy. Medyo nagbago na yung kilos niya. Hindi na siya makulit at masalita. Hindi na din siya lumalayo sa bahay nila. Sa katunayan nga hindi na siya pumasok sa eskwela nung taon na yon. May mga pagkakataon pa nga na natutulala siya. Ilang araw pa nga po yung lumipas bago siya nakapagkwento sa amin ng nangyari sa kanya. Ayon nga po sa kwento niya. Ang natatandaan ko lang, nung pumunta ako sa tulay, dumiretso ko rin sa mga puno ng kawayan Nagmamadali ako kasi wala nga akong pang ilaw. Ilang minuto yung lumipas, wala pa din akong mahanap. Hanggang sa may narinig akong sit-sit. Kala ko nga pinagtitripan ako ng isa sa inyo Luminga-linga ako nang makita ko yung isang babae sa tulay. Nakapwesto siya sa bandang gitna. Di ko maaninog yung mukha niya pero ang pinagtataka ko, kilala niya ako Alam niya yung pangalan ko. Kaya akala ko kabaryo natin siya. Pero isa pa nga sa pinagtataka ko noon, kahit medyo malayo kasi siya sa akin, naririnig ko ng malinaw yung boses niya. Sabi niya sa akin, Naghahanap ka ba ng gagamba? Dito sa amin madami. Mahaba ang galamay at siguradong malalakas. Tara, sumama ka sa akin. Nung marinig ko yun, para akong biglang nawalan ng kontrol sa katawan ko Namalayan ko na lang. Naglalakad na ako papalapit sa kanya. Tumawid kami sa kabilang parte ng tulay. Tapos maya-maya pa, parang nagbago yung paligid. Yung medyo padilim na dapat na lugar, parang bigla uling naging tanghaling tapat. Pero di ako nakaramdam ng pagtataka nun. Tuwang-tuwa pa nga ako Paano nung nakarating kami sa lugar niya, ang daming gagamba. May mga salmon pa. Tsaka yung mga jumbo. Maganda yung lugar. Parang isang malawak na hardin na may mga bulaklak na hindi pa ako pamilyar. Panay-panay yung takbo ko. Kasi ang ganda ng lugar Tapos ayun, nung napagod ako, nagpaalam na ako sa kanya na uuwi na ako. Pinipigilan niya nga ako Sumama daw muna ako sa kanya para kumain dun sa bahay nila. Sasama na nga sana ako pero
bigla ako nakarinig ng parang manok na kinakatay. Tapos, ayun, narinig ko na nga yung boses ni nanay tsaka tatay. Nung mga oras na yon, para akong naalimpungatan. Tapos, bumalik na yung ulirat ko. Ang ginawa ko, nagmamadali akong tumakbo sa pinanggagalingan ng boses nila tatay. Takbo lang ako ng takbo. Hindi pa din nga ako pamilyar sa dinadaanan ko. Hanggang sa natanaw ko na nga yung tulay. Tas ayun, naggising na nga lang ako, nasa barangay na ako. Tas andun na rin sila nanay. Manghang-mangha nga kaming lahat sa narinig naming kwento ni Pipoy. Magdadalawang isip sana ako kung totoo yung kinikwento niya. Baka kasi gumagawa lang siya ng storya para magbida-bida. Pero sa pagkakataong yon, kita ko sa mga mata niya na totoo lahat ng sinasabi niya. Simula nga ng araw na yon, iniwasan ko na magpaabot ng dapit hapon sa malapit sa tulay na yon. Kahit nga yung mga kalaro ko tinuring na forbidden place yung tulay. Lumipas yung panahon, bale parang nakasanayan na nga nung mga kabaryo ko yung elemento o yung white lady sa tulay. Paminsan-minsan nag-aalay sila ng prutas, gulay o kung anumang meron sila para na rin siguro sa katahimikan ng elemento. Lumipas yung panahon, unti-unting umunlad yung baryo namin. Dumami na yung nakatira. Nagkaroon na rin ng mga commercial establishment. Yung dating rough road papunta sa baryo namin naging simentado na dahil sa dami na din ng dumadaan at pumapasok patawid sa lugar namin. Dumating yung panahon na hindi na kaya ng lumang tulay yung dami at bigat ng dumadaan dito. Kaya nagkaroon ng ilang bitak sa iba't ibang bahagi nito. Doon na nga nagpasya yung local government sa amin na gumawa ng isa pang tulay. Tulay na kayang magpadaan ng malalaking truck at maraming sasakyan. Bale nung panahon po na ginagawa yung tulay, nasa kamay nilaan po pala ako nun. Dahil mag-aaral sana ako ng kolehiyo. Pero fast forward nga po hindi po natuloy dahil sa financial problem. Bale ayun nga po, umuwi ako sa amin at naging barangay tanod. Nung panahon na yon, bukas na at nadadaanan na po yung bagong tulay. Sa isip-isip ko nga salamat naman. At least meron ng ibang tulay na madadaanan na hindi haunted. Pero mali pala ako. Dahil mas matindi palang katatakutan yung mararanasan ko sa tulay na to. Isang gabi nga po, habang naka-duty ako sa barangay hall, siguro po mga 12:00 na ng gabi yon, humahangos na dumating yung magbabalot sa baryo namin na tawagin na lang po nating Mang Densyo. Nung pagdating niya nga po hindi siya halos makapagsalita sa sobrang panik. Inabutan po namin siya ng tubig. Ilang minuto pa bago siya nahimasmasan at nakapagsalita. Ayon nga po sa kanya, pauwi na daw siya galing sa baryo dahil nga nakaubos na siya ng tindang balot. Bale nakabike po itong si Mang Densyo pag naglalako at nasa likod ng bike niya yung basket ng balot. Habang pumipidal daw po siya, bigla daw siyang nakarinig ng tila umiiyak na bata. Kasalukuyan daw siyang nasa bungad ng bagong tulay nun. Kala niya nga guni-guni niya lang. Pero nung nagpatuloy daw siya sa tulay tila lumakas daw ng unti-unti yung iyak. Minabuti niyang huminto para silipin kung saan to nanggagaling. Kinuha niya daw yung dala niyang Petromax o yung lampara na nakasabit sa harapang bahagi ng bisikleta niya. Tinaas niya to para bahagyang maliwanagan yung paligid. Nang tila may nasinagan daw itong isang figura na tila nakayakap sa batong harang sa gilid ng tulay. Bata, okay ka lang ba? Ba't ka umiiyak? Wika niya habang lumalapit sa tingin niya ay bata na umiiyak. Pero nang medyo malapit na siya rito at mas malinaw niya na itong nailawan, nanlaki yung mga mata ni Mang Densyo dahil isang batang nakaluwa ang isang mata ang bumungad sa kanya. Balot ng pulang likido yung buong mukha nito. Nung pagkakataong yon, nagtatakbo na nga kagad si Mang Densyo at yun na nga po yung humahango siya papunta sa barangay hall namin. Agad inutusan ng TL namin na pumunta kami sa bagong tulay
dahil inakala nga na baka may na-hit and run na bata ron. Pero pagdating namin doon, tahimik po yung lugar. Walang senyales ng aksidente, walang dugo sa kahit sang parte ng tulay. Inilawan din namin yung ibabang bahagi ng tulay, which is isang mababaw na sapa. Pero wala talaga, at tanging bisikleta lang ni Mang Densyo yung andon sa ibabaw ng tulay. Bumalik nga kami sa barangay hall namin. Inisip pa nga ng team leader namin na baka napatagay lang si Mang Densyo sa kabilang baryo, kaya kung ano-ano yung nakita niya. Pero pinipilit pa din ni Mang Densyo na meron talaga siyang nakita. Maniwala kayo sa akin. Kitang-kita ko yung bata. Naka-t-shirt pa nga siya ng isang kandidato at naliligo siya sa sarili niyang dugo. Pagpupumilit ni Mang Densyo. Pero dahil nga sa wala namang nakitang kahit ano wala na din siyang nagawa. Nagkaroon po tuloy ng haka-haka na may nagmumulto sa bagong tulay. Isa nga po ako sa napaisip at inilabutan. Lumipas po yung ilang araw nalipat ako sa pagpapatrolya. Bale sakop po namin yung parte kung saan nandun yung bago at lumang tulay. Kinabahan po ako pero naisip ko na may kasama naman ako. Bale tawagin na lang po pala natin na Kuya Victor yung kasama ko. Siya po yung nagdadrive ng bullet patrol namin. Isa po yung tricycle na walang bubong at may maliit na wangwang sa likod. Bale una nga naming iikutan yung lumang tulay. Nang marating nga namin yung arko ng barangay namin, bumuelta na kami pabalik. Normal naman po yung lahat. Yun yung akala ko. Dahil pagsampa nga namin mismo sa bungad ng tulay, bigla pong namatay yung makina ng tricycle namin. Napakunot po yung noo ko. Medyo kinabahan. Napagkamalan ko pang pinagtitripan ako ni Kuya Victor. Pero nang tignan ko siya, kita ko sa kanya yung pagtataka. Ilang beses niya pang pinadyakan yung motor, pero hindi talaga umandar. Binuksan ko yung dala kong flashlight at niligid-ligid sa bahagi ng tulay. Ina-expect ko nga po na bigla na lang may lalabas na batang luwa yung mata. Pero ilang segundo pa nga yung lumipas nakakabinging katahimikan lang yung pumailanlan sa lugar. Nang mapagod nga si Kuya Victor sa pagpadyak, nagpresenta ako na subukan kung kaya kong paandarin yung motor. Bale sa mga may tricycle po dyan at motor, alam niyo po siguro yung tinutukoy ko. Minsan kasi may gawi yung kickstart ng mga motor. At since may tricycle nga din po kami, kaya sinubukan ko na din po. Bale nagpalit nga po kami ng pwesto ni Kuya Victor. Sinubukan niyang magradyo sa barangay para kung sakaling hindi mapatakbo yung motor makapagpasundo kami para mahila. Pero wala pong sumagot sa radyo. Maya-maya pa, himalang napadyakan ko po ito at umandar. Pero kasabay din nun, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Nakita ko din pati si Kuya Victor napayakap sa katawan niya. Bumaba nga ako sa tricycle para sana magpalit na uli kami ng pwesto nang tila may tumawag sa atensyon ko, kaya napatingin ako sa likod ko. At maya-maya pa nga, naaninag ko yung isang bata na naglalakad ng dahan-dahan papalapit sa kung nasaan kami. Nasinaga niyo ng liwanag ng buwan. Nanlaki yung mga mata ko nang malinaw kong nakita yung mukha nito. Napahiyaw ako sa sobrang hilakbot. Kitang-kita ko na nag-reflect pa sa ulo nito yung liwanag ng buwan dahil sa pagkabasa nito sa pulang likido. Pero ang talagang nagpakilabot sa akin ng mga oras na yon ay yung luwa nitong isang mata. Gumigewang-gewang pa siya habang naglalakad. Nakataas yung isang kamay nito na parang may taong hinahabol. Napasigaw nga ako kay Kuya Victor. Lumingin siya saglit sa bandang likod namin bago tuluyang humarurot paalis. Kita ko pa yung bata habang palayo kami. Sa tingin ko sinusubukan nitong humabol sa amin. Pero nung nakalayo nga kami, unti-unti na din itong nawala. Nakarating nga kami sa barangay hall namin. Nagkwento ko sa mga kasama ko. Nagulat nga ako dahil hindi lang pala ako yung nagkaroon ng ganong karanasan. Bale yung iba,
hindi na lang pala talaga nagsasalita dahil kumbaga mapagkakamalan pang adik o lasinggero. Lumipas nga po yung araw, nagkaroon ng padasal sa tulay. Meron kasing aksidenteng nangyari kung saan sumemplang yung isang motor na kinasawi ng rider nito. Syempre po, hindi naman pwede sisihin kung totoo man o hindi sa nagmumulto ron. Pero kung ano pa man, sana lang hindi na ulit maulit o magkaroon ng aksidente doon matapos yung padasal. Sana matahimik na yung bata na nagmumulto. Nga pala parang RJ, isang missing person post yung nakita kong nakalagay sa bulletin board namin. Ang kumuha sa atensyon ko. Medyo natabunan na yon ng iba pang nakapaskil at nakita ko lang nang pinalipat ng kapitan namin yung board sa bagong barangay hall namin. Bale ayon sa missing person post, isang batang taga-kabilang barangay ang nawawala at ang huling nakitang suot nito ay isang t-shirt ng kandidato. Nung nakita ko to, nagkaroon ako ng matinding kutob na siya yung bata sa tulay. Pero isang bagay yung medyo nagpakunot sa noo ko, kasabay kasi ng pagkawala niya, yung time na binuo yung tulay. Bale naiisip nyo din ba yung naisip ko mga kababata? Bale ayoko pong magbintang, kaya kayo na lang po bahala yung humusga. Kung ano pa man, sana talaga matahimik na yung kaluluwa ng batang multo sa tulay.